Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. So, sleep. Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. Sleep is really important. But when not... Ako, nag-take actions ako. I sleep less than 4 hours a day and sometimes 2 days akong gising. So why I do that? Nakita ko sa TikTok yung clip ni Steve Harvey na sabi niya, or matatrabaho if I think, I pursue college. Hindi naman ako against sa college, but the thing is, imagine. Hindi ako against sa college, pero pro MSB ako. Imbis na yung pera ko ilagay ko sa future ko, bibigay ko kay Franklin Miano. Very good. Very good. I will study 4 years of course. Pero with the MSB course, I managed to earn my first 6 digits in just months. Okay, eto tanong ko sa'yo. May 6 digits ka na pala dyan sa MSB na yan eh. So bakit ka pa sumasideline kay Finest China? Why though? Kasi nga, 6 digits ka na sa MSB eh. Hindi ba sustainable? Oh, di ba? Yun yung point dito. Look at this stuff. Isn't it neat? Gulat ka. Imagine that. And take note, nagseryoso ako, di ba, 1 month. Then, half month nung month na yon, technically speaking, after less than a month, nakuha ko yung 6 digits ko. Hindi ko sinasabi sa inyo, guys, na makukuha mo rin yung 6 digits mo. Ako, nag-take actions ako. I sleep less than 4 hours a day and sometimes 2 days akong gising. So, why... Iba na yan, boy. 2 days kang gising? Yung huling 2 days na gising. Yung huling 2 days na gising. Hindi ko masabi yung bars ko. Teka lang, yung huling tao na kilala ko na 2 days na gising, binabantayan niya yung sarili niya. Kumakausap ng kulisap, alitap-tap at saka mga gamu-gamo. Nakikipagkwentuhan sa alien, yung mata ng pinya, pinapikit niya. Ganon siya. 2 days gising ang po. Ano ba yung MSB na yan? Hindi nga, ano ba yan? Hindi ba ano lang yan? Maghahanap ka lang ng client, mag-close ka lang ng client. Bakit gising ka? 24 hours. Naghahanap ka ng kliyente. Iba na yan, boy ah. Tuloy natin. Why I do that? Nakita ko sa TikTok yung clip ni Steve Harvey na sabi niya, rich people don't sleep 8 hours a day. Walang ya. Yung source of wisdom mo, yung source of wisdom mo, TikTok, tapos si Steve Harvey pa na entertainer. Hindi naman medical professional yan, hindi naman doktor yan eh. Ba't pakinggan mo yung advice niya when it comes to sleep? That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. Rich people don't sleep 8 hours a day. Okay, pero hindi ka rich. Naintindihan mo ba? Kakakuha mo lang nung 6 digits income mo eh. Or kakakuha mo lang nung millions mo. Ngayon, sumaside hustle ka sa vlogs ni Finest China. Pero hindi ka mayaman. So, hindi yun applicable sa'yo, philosophically speaking. Gets? Syempre, hindi. Syempre, tuloy na natin. That's why I apply it. Bakit? Because I know, in fact, kaya lumapit ako kay Franklin. Sino ba pinakikinggan mo? Si Franklin o si... si Steve Harvey. Oh. Coach Franklin, I know that I need to ask the right people. Kailangan tama yung taong tutulong sa akin. And you think na yung mag-a-advise sa'yo ng wag kang matulog ng 2 araw, si Franklin Miano yun. Ano ba narating niyang si Franklin Miano sa buhay niya? Bukod sa diskarte. Bukod sa pagtayo nitong MSB na to na sobrang questionable. Ano nga, isipin mo nga yun. Biruin mo, may makikinig yan, hindi ako matutulog ng 4 na araw para yumaman ako. Of course not. It doesn't make sense to do that. Diba? Tuloy natin. The matter of fact, I can guarantee that Coach Franklin is the one that helped me in this process. Oh, so eto palang wag matulog is just a promotion kay Coach Franklin. Diba?
Dinamay mo pa si Steve Harvey, hindi ka naman kilala noon, hindi naman applicable yung buhay niya sa'yo. Hindi lahat ng advice ng artista ay tama. Kadalasan pa, yung mga artista na yan, mali-mali yung sinasabi niya sa inyo. Kaya nga nabuo yung persona ni Doc Adam as debunker ng mga katulad ni Steve Harvey. Of course, this is bad medical advice. This is why I got Doc Adam for this specific episode. Mamaya, maririnig mo yung rinsing niya sa'yo, boy. So, syempre, pasasarapin muna natin to. Papakita ko lahat ng mga kalokohan nyo na ginagawa nyo dito sa social media sa pang-araw-araw. Kasi, akala nyo tapos na. Hindi yon. Hindi pa tapos ang storya. Pakinggan nyo to. Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. Grabe, no? Facts ba yan? O narinig mo lang sa TikTok, boy? Of course, narinig niya lang sa TikTok. Hindi yan facts. Applicable lang yan sa ilang-ilang tao. Unfortunately, hindi sa'yo. Kahit na anong dami ng foundation mo, hindi matatago yung kalokohan mo, boy. Kagaya na sinabi ni Steve Harvey na rich people don't sleep 8 hours a day. Again, hindi yan applicable sa'yo. Hindi ka naman mayaman. Kakikita mo lang na, kumita ka lang ng 6 digits. Pucha, rich ka na agad? Baka cannot be rich. Hindi ka maabot eh. It's just because they know how money works. Manny Pacquiao. And they know that our time is a valuable thing. Pero once again, di yan applicable sa'yo. Hindi ka na, nakakainis tong hustle mentality na to eh. Kasi you are going to put yourself in more harm than good. Tuloy natin. Hindi na natin mababalik. So imagine you're sleeping 8 hours a day. Kasi yun yung recommended ng mga doktor. Mamaya, pakinggan mo si Doc Adam nang mapahiya ka ng todo. Napilit ko pa yun. Sabi ko, Doc, tignan mo to. Di galit na galit. Siyempre, yung usapan namin, hindi ko pwedeng sabihin. Pero, Doc, maglabas ka ng message kasi ang daming tanga sa social media ngayon. Namimiss ka na namin. By the way, may parating na libro si Doc Adam. Suportahan nyo. Magbasa ka! Libro ni Adam, title no. Hindi, joke lang. Tuloy Every natin. single day. Look at how much time na nawawala sa iyo. Recommended kasi yon. Nakakainis. Akala mo ang tatalino. Nakakairita talaga. Alam nyo, hindi porke nakauto kayo ng 10,000 tao dyan sa academy nyo. Ibig sabihin, facts na yung sinasabi nyo. Ibig lang sabihin nun, yung antas ng karunungan dito sa Pilipinas, pagdating sa financial decision, medyo mababa. Hindi kasalanan yun ng mga nag-enroll sa inyo. Ganun talaga, marketing yan nakaka-entice Pero sana itong mga ganito, mabawasan ng mabawasan. Kahit konti. Kung sa 10, mababawasan ng 2, panalo na ako doon. Tuloy natin. I'm not telling na do it forever, but I'm saying na Paano forever may limit yung buhay ng tao? do this until you make it. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun talaga. Una muna, stay healthy. Ako nga, kung mas healthy ako, mas marami akong content na nagagawa. Mali ko yun. Don't sleep 8 hours a day until you make it. Kasi that's what I do for me to gain results. Kaya pala siya yung pag-aalalay mo ba kay Finest China hindi ka rin natutulog doon. Binabantayan mo siya habang kumakain siya. Nagwo-wolfgang sila, ikaw nakatayo doon, nagka-camera, ganun ba 'yon? Eto. Hataw lang ako ng hataw ako. Palo lang ako ng palo, nako, pumapalo. Boy, ingatan mo yung words mo. Yung palo-palo na yan. Hindi tama yan. Ako, marami kong kilalang pumapalo. Ngayon, nagsitabaan na sila. palo. Siguro marami magsasabi nyo na, ayun nga, health is wealth. What I'm pointing out is make your time count. Hindi ganito kasi yan mga kamatis, mga kaibigan. Hindi porke ginagawa mo ang isang bagay ng mahaba, ibig sabihin nun ay efficient ka. Hindi ganon. Minsan nagsasayang ka lang ng oras. Paano kung, alam mo yun, kasi meron ako mga nakikita dito, ang haba-haba nila mag-content. Hindi sila nagda-drive ng point. Parang itong tao na to,
Pwede mo namang sabihin ng mabilis yung point mo kasi maririnig yung punto niya kung bakit niya sinasabi to. Tuloy natin. Don't waste any time. Di ba waste yan? Ikaw, waste of time ka. Sige, seryoso. So if I were you, Oh. if you want to start your journey towards your growth, for example, if gusto mong kumita ng pera, O yan na. Di ba? Yung buong spiel na yon is promoting yung kanilang academy. without spending nothing, Paano nothing? Ito sasabihin ko sa inyo yung mga na-research ko. Una, syempre, pag yung simula pa lang, walang bayad. Of course, kasi enticing, a-attend ka lang, yun yung walang bayad. Pero, pag gusto mo nang matuto sa kanila, doon ka na nila sisingilin. Ano yung una? Yung MSB Academy, magkano yun? 7,000. Hindi yung 6,000 plus. Tapos pagkatapos nun, yung coaching sessions nila, ito yung matindi rito kasi meron silang binibentang secret sauce daw. Ano ba yung secret sauce na yon, boy? Pwede mo bang i-explain sa amin yon na apparently, besides yung 7,000 na babayaran mo, meron ka pang ibang babayaran na yon. Ang dami kong report na nakukuha na ganun Gets mo ba? So, yun yung sa coaching session, akala nyo libre yun. Of course not. Kayo talaga, mga ano kayo take down notes, take time, and take effort at apply mo yung mga ituturo ko sa'yo. So, make sure. Alam mo ba, may nakausap akong estudyante nito. Sabi sa akin yung ganun. Yung mga sinasabi niya is generic motivation lang daw. I mean, this is the guy na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos sasabihin niya na wala daw businessman na nagtuturo sa school. 'Di ba? Yun yung mga videos niya. So, tatanungin kita, ano yung alam mo na hindi ko kayang alamin gamit Google? Do you have technical knowledge na hindi ko alam? Na hindi ko kayang i-Google? Na hindi alam ng isang, halimbawa ng isang engineering student or ng isang law student? Hindi Ano to ito kasi yung ano ngayon yung parang modernong panggigipit sa kapwa yung dunong-dunungan. 'Di ba dati may dugo-dugo, ngayon dunong-dunungan na Biruin niyo yung wisdom niya galing kay Steve Harvey, yung nalalaki yung mata, yun lang. Yung host ng Miss Universe at saka ng Family Feud, doon galing yung wisdom niya. Ngayon, mga kamatis, mga kaibigan, tatanungin ko kayo. Sino ang paniniwalaan nyo? Si Carl, Vicente, aka Tigidigi, at saka yung mga napulot niya na wisdom galing kay Steve Harvey, o isang doktor, accomplished doctor at isang YouTuber na kailan ka babalik na milalabas pa na libro na si Doc Adam? Yun ang tanong ko sa inyo, mga kamatis, mga kaibigan. Magpapaalam na ako, gege mga lods. Doc Adam, take it away! So, sleep. Sleep is really important. When we're lacking in sleep, we can develop health conditions like there's an increased risk of high blood pressure, heart disease, kidney disease, diabetes, obesity, depression. There's also an increased chance of having accidents, like car accidents and things of that nature. Even accidents in the kitchen are more common when you're sleep deprived. And that's why it's important that we sleep an adequate amount. By adequate, 7-8 hours. These kind of people who go around saying we don't need to sleep, they're wrong. They're going against all the medical evidence that's out there. I suggest to look at some medical evidence before giving advice like that. See ya.